Paano kung, halimbawa, nasa loob ka ng sasakyan, tapos may nagaganap pala na malaking transaksyon ng droga. Kahit hindi mo naman direktang hawak yung, alam mo na, yung illegal na substance, sapat na ba yung nandoon ka lang, yung presensya mo, at marahil yung katahimikan mo, para masabing kasabot ka na may kontrol ka rin dun sa droga. Ito yung isang mahalagang tanong na sinagot ng Korte Suprema sa isang kaso na medyo naging viral nga. Magandang araw sa'yo. Samahan mo kami sa isang malalimang paghimay, isang pagsusuri dito sa desisyon ng Korte Suprema. Ang kaso ay Xu Qinshi versus People of the Philippines, GR number 228519, at kasama na rin yung People of the Philippines versus Sun Xiaoyu et al., GR number 231363. Ang petsa nito, March 16, 2022. Bubusiin natin yung mga detalye, yung ano base mismo sa desisyon para maintindihan natin yung mga pangyayari, yung hatol, at syempre, yung mga prinsipyong legal sa likod nito. Okay? Simulan natin. Himayin natin yung mga pangyayari mismo. So, ito yung nangyari noong April 18, 2010 sa Parañaque City to. Nagkaroon ng isang buy-bust operation. Ang target, sina San Xiao Chua, alias William Chua, tapos si Wenxian Hong, alias Andy Hong, at kasama yung asawa ni Hong na si Xu Qinshi, alias Kim Si. Bale, nahuli raw sila sa akto. Nagbebenta raw ng halos kalahating kilo ng shabu. Malaking halaga to, mga 2 milyon daw. Ang buyer, si SPO3 Elmer Corbe, isang pulis na nagpanggap lang. Pero hindi lang yon. Bukod dun sa binenta raw, may nakuha pang 14 pa na pakete ng shabu sa loob ng kotse nila. Grabe, mahigit 7 kilo lahat. So, sina Chua at Hong kinasuan ng illegal sale at saka illegal possession, yung Section 5 at Section 11 ng RA 9165. Si Xi naman, yung asawa, illegal possession lang ang kaso sa kanya. Oo, at ang fascinate dito o yung interesanteng parte ay yung version ng prosekusyon kung paano raw nangyari. Sabi nila, sa loob daw ng kotse ni Hong naganap yung mismong transaksyon. Si Hong nasa front passenger seat, siya raw yung nag-abot ng shabu kay SPO3 Corbe. Yung pulis na poser buyer, nasa likod pala katabo si Shai. So nasa likod pala yung pulis at si Shai. Oo, at si Hong daw, inutusan lang ni Chua. Si Chua yung driver. Tapos yung dagdag na 14 na pakete, nakita raw sa isang bukas na bag. Nasaan? Nasa kandugan mismo ni Hong sa harap. Nasa kandugan ni Hong. Nako! Okay. At si Shai raw, anong ginagawa? Ayon sa prosekusyon, tahimik lang daw na nakaupo sa likod katabi nung poser buyer. Yun lang. Pero syempre may kabilang panig. Yung depensa naman nung tatlo, Chua, Hong at Shai, ang sabi nila, classic defense, denial at frame up daw. Tama. Aligasyon pa nga nila, dinukot daw sila. Hindi April 18, kundi April 17 pa lang daw. One day. Oo. Tapos, hiningan daw sila ng 30 milyon. Nung hindi raw sila nakapagbigay, ayun na. Tinaniman na lang daw sila ng ebidensya. Yan ang version nila. Oo, malaking aligasyon yan. So, ano nangyari sa korte? Sa RTC at CA? Well, sa mga lower courts, pareho yung Regional Trial Court, yung RTC, at saka yung Court of Appeals, yung CA. Isa lang ang hatol nila kina Chua at Hong. Guilty. Guilty sa illegal sale at guilty rin sa illegal possession. Consistent yung dalawang korte. Okay. Si She, yung asawa na nasa likod lang daw. Si She medyo iba. Na-acquit siya o inabsuelto sa kasong illegal sale. Kasi nga naman, wala naman siyang direktang ginawa sa bentahan, di ba? Oo nga. Pero, hinatulan pa rin siyang guilty para dun sa illegal possession. Kahit na absuelto sa sale, sa possession, guilty pa rin siya. Kahit na ang argumento niya, nasa likod lang siya, na wala siyang kontrol dun sa droga na nasa kandungan ng asawa niya sa harap. Eksakto. Yan ang argumento niya. Pero hindi yun kinagat ng RTC at CA. Parehong guilty pa rin sa possession. At dito na umakyat ang kaso sa Korte Suprema. At ang naging desisyon ng Korte Suprema, pinagtibay nito yung hatol kay C, guilty pa rin sa illegal possession. Tama. At dito na nga pumasok ng husto yung konsepto ng constructive possession.
Importante itong dintindihin. Ipinaliwanag ng Korte Suprema na hindi mo kailangan na aktwal mong hawak yung physical possession mismo para masabi na nagpo-possess ka ng illegal na droga. Pwede yung constructive lang. Okay, constructive possession, paano nila in-apply yan kay C? Ano yung mga basihan? Meron silang mga ilang puntos. Una, sabi ng Korte, bilang mag-asawa sila ni Hong, may tuturing na pinagsamang control sila o joint dominion dun sa kotse. Kahit kay Hong nakapangalan, parang may shared control sila. Okay, joint dominion. Ano pa? Pangalawa, at ito yung medyo crucial nandoon siya mismo sa loob ng kotse habang nagaganap yung kahina-hinalang transaksyon. Imaginein mo, may inaabot na stuff, hindi naman siguro candy yun, kapalit ng napakalaking halaga ng pera. Pero si Shi daw, wala man lang reaksyon, hindi nagtanong, hindi umalma. Tahimik lang. Tahimik lang at yung katahimikan niyang yun, itinuring ng korte na parang pagsang-ayon na o kaya moral support sa ginagawa ng dalawa sa harap. Teka, yung katahimikan, parang ang passive nun, di ba? Pwede bang sabihing sapat na yon para patunayang may intensyon siya, yung animus possidendi? Magandang tanong yan, kasi yun talaga yung pinaka-issue. Ang sabi ng korte, hindi lang yung katahimikan in isolation. Tiningnan nila yung buong konteksto. Dinagdag pa nila na parang imposible raw na hindi niya nakita o nalaman yung nangyayari. Bakit? Kasi ang liit lang daw ng espasyo sa loob ng kotse. Kitang-kita mo dapat kung ano yung ginagawa sa harap mo. Makes sense naman yun. Maliit nga lang ang kotse usually. Oo. Tapos, meron pa. Yung pagtangka pa raw niyang tumawag sa cellphone nung time na inaaresto na sila. Tiningnan din yun ng korte. Sabi nila, indikasyon daw yun ng guilty mind. Parang nagpapanik na. Okay. So parang behavior din niya during the arrest, tiningnan? Tama. At panghuli, yung burden of proof. Sabi ng korte, hindi raw niya napatunayan na wala siyang kaalam-alam o na wala siyang intensyon mag-ari o magkontrol ng droga. Yung animus possidendi nga. Kailangan niya raw patunayan na, wala akong kinalaman dyan, pero hindi niya nagawa, according to the court. Wow, so talagang pinagsama-sama yung mga circumstansa, yung pagiging mag-asawa, yung presensya at katahimikan niya sa kotse, yung liit ng spasyo, yung actions niya nung nahuli na lahat yun bumuo sa conclusion na may constructive possession siya. Eksakto. Hindi lang isang bagay, kundi yung kabuuan ng sitwasyon. Okay, malino yon. Ngayon, punta naman tayo dun sa isang technical na issue, yung chain of custody. Kasi sa mga drug cases, napaka-importante niyan, diba? Naku, sobrang importante. Ito yung proseso para masigurong yung drogang nakuha sa crime scene ay yun din yung napresenta sa korte na walang palitan o contamination. At dito sa kaso nila, may issue raw dyan. Oo, inamin mismo ng Korte Suprema na mayroong mga lapses o hindi perpektong nasunod yung Section 21 ng RA 9165, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act. Halimbawa, yung pagmamarka ng ebidensya, yung inventory, at yung pagkuha ng litrato, hindi raw ginawa agad-agad dun sa mismong lugar kung saan sila nahuli. Sa presinto na yata ginawa. Dapat kasi sa crime scene mismo, di ba? Ideal yun. Tapos, isa pang lapse, yung mga required witnesses daw nung inventory. Dapat kasi may representative mula sa DOJ, tapos media, at isang elected public official. Dito raw, parang wala yung taga-DOJ at media. Nako, edi major lapses yun. Bakit tinanggap pa rin ng korte? Akala ko strict sila dyan. Yan nga yung isang importanteng ruling dito. Sabi ng korte, oo, may lapses. Pero, hindi raw ibig sabihin na automatic absuelto na agad. Titingnan daw kung yung mga lapses ba ay una, may justifiable grounds o sapat at katanggap-tanggap na dahilan. At pangalawa, kung kahit may lapses, napanatili pa rin ba yung integridad at evidentiary value nung nakuhang droga. So ano yung justifiable grounds dito? Bakit hindi nila nagawa sa crime scene? Ang rason daw na binigay ng mga pulis at tinanggap ng korte, una, issue ng seguridad. By bust operation kasi, baka may kasama pa yung mga suspect, delikado. Pangalawa, may follow-up operation pa raw na kailangan gawin agad. At pangatlo, gabi na raw kasi nung mangyari yon.
So, practicality and safety concerns. Okay, reasonable naman siguro yun. Yung pangalawang requirement, yung integridad ng ebidensya, paano nila nasabing napanatili yun? Dito pumasok yung laki o volume nung nakuhang droga. Mahigit 7.5 kilos lahat. Ang sabi ng korte, dahil sa sobrang dami, napaka-imposible raw na basta na lang itong itanim o palitan ng mga pulis. The sheer volume itself daw provides a layer of assurance against planting or switching. Kaya kahit may procedural lapses, dahil may justifiable grounds at dahil napanatili naman daw yung integridad, lalo na dahil sa dami, tinanggap pa rin ng korte yung ebidensya. Tinawag nila itong substantial compliance. Substantial compliance, okay. So, hindi kailangang perfect na perfect. Basta na-meet yung dalawang kondisyon na yun. Parang ganun nga ang sinasabi ng korte dito. Pero case-to-case basis pa rin yan, syempre. Mahinaw. Talagang ang daming legal concepts na naglaro dito sa kasong ito. Mula constructive possession hanggang substantial compliance sa chain of custody. So, based sa lahat ng napag-usapan natin, ito ang tanong namin para sa iyo na nakikinig ngayon. Sa iyong personal na palagay, yung mga sirkumstansyang inilahad, ba yung pagiging mag-asawa nila? Yung pananahimik ni Sai sa loob ng kotse habang may transaksyon daw? Yung maliit na espasyo? Yung actions niya nung aresto? Sapat na ba talaga ang mga yun para mahatulang may constructive possession siya? Kahit na, ulitin natin, yung mismong droga ay pisikal na nasa kandungan nung asawa niya sa harap. Ano sa tingin mo? Gusto naming marinig ang reaksyon mo, ang pananaw mo. Paki-comment lang sa baba. At kung napuko namin ang interest mo dito sa ating paghimay, sana ay i-like mo na rin at i-favorite itong ating talakayan. Malaking tulong yan. Oo. At para lang ma-summarize natin yung mga key takeaways o mahahalagang prinsipyo mula sa kasong ito. Una, yung constructive possession o pag-aaring mapaghinuha. Importante to, hindi kailangan ng aktwal na paghawak. Sapat na yung may kontrol ka o kapangyarihan kang mag-kontrol dun sa lugar kung nasaan yung droga. Based sa kabuuang sitwasyon. Tama. Pangalawa, yung chain of custody sa ilalim ng RA 9165. Critical yung tamang proseso. Oo, pero yung hindi perpektong pagsunod, pwede pa rin maging katanggap-tanggap basta may dalawang kondisyon. May matibay na dahilan sa hindi pagsunod at hindi na kompromiso yung integridad ng ebidensya. Yun yung substantial compliance. okay. Ano pa? Pangatlo, yung presumption of regularity sa performance of official duty. Generally, pinapalagay na tama ang ginawa ng mga alagad ng batas tulad ng mga pulis dito. Maliban na lang kung may malinaw kang ebidensya na may masama silang motibo o may irregularidad talaga sa ginawa nila. Kailangan mong patunayan yung irregularidad. Oo, yung akusado ang may burden nun. At pangapat, yung frame of defense. Sabi ng korte, hindi sapat na basta ka lang mag-a-allege ng frame up. Kailangan mo ng malinaw at kapanipaniwalang ebidensya para mapatunayan mo yan. Mahirap i-prove ang frame up. Malinaw na malino yung apat na prinsipyong yan. Salamat sa pagsasummarize. At bilang pangwakas na palaisipan para sa'yo, paano kaya binabalanse ng ating sistema ng hustisya yung mga karapatan ng isang individual, tulad ng karapatan niyang mapalagay na inosente hanggat hindi na patutunayang guilty beyond reasonable doubt, laban dun sa, alam mo na, mabigat na kampanya ng gobyerno kontra illegal na droga. Lalo na sa mga kasong ganito kalaki yung volume ng droga na sangkot at posibleng may mga sindikato pa sa likod. Saan ba kumakapit yung balanse? Isang bagay na pwede mong pag-isipan. Para sa tuloy-tuloy na pagtalakay at paghimay sa mga usaping legal na tulad nito, inaanyayahan ka naming mag-subscribe na sa The Deep Dive. Marami pa tayong susuriing mga kaso at desisyon hanggang sa susunod na paghimay natin.